Magandang araw sa lahat mga idol. Napakainit na balita. Senator Bato. Naku po, itong araw lang, 3 hours ago, baka may subpina na siya para bukas. Bago tayo mag-react mga idol, panoorin mo natin to si Attorney Torion. Ito yung legal counsel ni Tatay Digong at saka kay Pastor Apollo Kibuloy. Panoorin mo natin to, itong ano niya. Tara, let's go. Siguro makasabot mo daghang kayong balita karon, di ba? Ang una nga balita ni gawas kaganina nga duna na kunoy warrant of arrest against kay Senator Bato de la Rosa, no? Ni gawas na po ang balita nga nag-change og Mga idol, itong video ay kuha to kahapon ng SMNI. Ito, may ulat na ito lang, kanina lang, may salaysay si Junvic Remulla about kay Senator Bato. Pero bago yan, tuloy muna natin. lawyer ang atuang pinalanggang si Tatay Digong, nag-withdraw si Nicholas Kaufman. So, isip usa ka lumulupyo diri sa Davao, isip usa ka Pilipino, isip abogado nilang Ito yung mahirap ngayon mga idol kasi balita talaga kahapon na si Attorney Kaufman bilang isang legal counsel ni Tatay Digong doon sa ICC. Medyo nalulungkot din ako kasi talagang may boses yun si Attorney Kaufman, pero hindi ibig sabihin nag-withdraw siya ay talo na. Baka hindi natin alam, baka yung kontrata niya, mga ganun lang, baka ma-misinterpret ng iba. Hindi ibig sabihin na nag-withdraw is wala na, hindi ganun. Pero nakakalungkot kasi mahal na siya ng Pilipino, di ba? Ganito, tuloy natin. duha, no? Labi na sa atong kaso dito sa Korte Suprema, we have to verify. Yes. Nangita tagpaagi atong gi-verify kung tinuod ba gyud nga duna nay warrant of arrest against kay Senator Bato de la Rosa. Dapat talaga mga idol, bago tayo magkaroon na, lalo na yun, maraming mga balita ngayon na lumalabas na nagkakaroon ano na, si Bato huhulihin na ng ICC. Wala namang balita o wala namang galing na sabi rin ng taga DILG saka DOJ, wala pa daw silang natanggap na ganitong papel na warrant na sinasabi, di ba? Kaya mahirap, kaya ito ngayon si Attorney Torion, kailangan niyang inaalam niya. Kaya medyo natagalan siya kahapon ito sa Maisog na may rally. Kaya ganitong nangyayari ngayon. Sumaotong nadugay ko mangayo ko ninyo og dispensa. Okay? Now, sa tinuod lang, wala gyoy klaro kung duna ba gyoy warrant of arrest na si Senator De La Rosa. Apan ang atua manggong gobyerno. Sipin nyo, dili pa sigurado, pero ang dami nang kumakalat na balita ngayon. Saan-saan ang balita. Kaya mahirap magsalita. Alam naman natin napakainit ang mga Duterte ngayon. Ito ay labanan ng mga Duterte versus alam na natin yan kung ano yun. Di ba? Kaya yan lang natin sila. Basta tayo, going straight lang tayo. Paglaban natin ng mga Duterte. Kasi Duterte lang lumalaban sa mga korap dyan sa loob at saka itong mga drug lord. Wala po'y klaro. Nga naman, nganong walay klaro? Ang unang nagpagawas og balita nga dunay warrant si Senator Bato de la Rosa was on November of 2025. Kanhing DILG Secretary si Remulla. Ang tagal na nun. Last year lang yun. Binalita, di ba? Sabi ni Remulla noon na meron siyang copy sa cellphone. Dito lang sa cellphone. No? Tapos may ugong-ugong na naman kahapon. Di ba? Kaya mahirap kasi kahapon pa naman yung Asian nandun sa Cebu kay, di ba? Nandun yung mga matataas na tao sa summit. Kaya biglang lumabas yung ganitong mga istorya. Nagsalita pa naman doon si Kaya kinilaklaro lang niya ni Attorney Torion itong mga balitang-balita about ito kay Senator Bato na papel na warrant of arrest, wala naman palang di ba? Tagal na yan. Pero ngayon kasi
Bago tayo mag-react, tuloy muna natin to kasi may balita ngayon si Junbic. May ano nga. Kaya tuloy natin. Ingon niya na anak ko ni warrant, na ako no sa iyahang cellphone, na ako no siya ay kopya. Ug tungod niya to, tungod kay DOJ Secretary siya, subsequently he became an ombudsman, kinsa bagoy dili mo tuo nga naa na siya ay warrant, Correct. opisyalis siya sa gobyerno. Isipin mo mga idol, magsasalita siya ng gano'n na meron na siyang warrant dito, copy, nandito na sa cellphone. Tapos mataas ang katungkulan, DOJ dyan si, si Boying. Tapos gano'n siya magsalita. Diba? Lahat, magsashock talaga lahat, lalo na tayong mga DDS. Gano'n ang labanan ngayon. Kaya magugulat ka na lang, hanggang ngayon wala naman pala. Di ba? Kaya sasabihin nila, bawal magsalita ng mga peke na Sino bang nagsasabi ng sila lang naman, di ba? Yan ang mahirap eh. Pasensya na ito, Bisaya kasi si attorney, kaya medyo nagta-translate tayo ngayon. Tuloy natin. Gobyerno. Mao ka na nga ang ilahapod nga mga pulisiya, ang DOJ musulti nga under Section 17 of 9381, ingon nila nga kung doon na warrant of arrest kuno, kinahanglan nga dakpon dayon ang tao o Grabe. ipadala dito sa Netherlands, sa ICC. Pag ganun sistema, parang nangyayari nan, wala na tayong batas dito sa Pilipinas. Dapat dadaan tayo ng due process. Kumbaga, subpina, meron kang mga ipapakita na ipaglaban mo yung sarili mo, maglabas ka ng dokumento para ipagtanggol mo. Dapat ganun. Dadaan mo na sa korte, hindi yung ganun. Bakit yung taga-Netherlands ba ang may hawak ng Pilipinas? Ganun lang yan, di ba? Kahit sabihin natin ibang lahi sila, wala pa rin silang karapatan sa akin. Mataas. Sino bang mas mataas? Netherlands o tayo? Nasa bansa tayo, Pilipino tayo. Yun lang yun. At di tayo papayag sa susunod na si Bato kukunin lang nila. Ganun kadali yun. Magkakaanuhan na lahat. Unsa nalay mahitabo sa atong konstitusyon? diba? Unsa nalay mahitabo sa Ang ibig niya sabihin, itong korte, baliwala na lahat. Pinakamataas ang korte natin itong Supreme Court. ito nga sa ilahang Article 50 sa ilahang Rome Statute. Maugani na nga ang atua dinhi ato yung ipaklaro kung unsa bagyoy baruganan sa gobyerno. Tungod kay kung mangutana ka sa DFA, lahi pod ang ilahang proseso. Gikinahanglan kita nga duna kagyoy klaro nga pulisiya diri sa atuang nasod. Correct. Ato sigurong hangyuon isinggit didto sa gobyerno nga duna kitay klaro nga pulisiya as to how to deal with foreign warrants of arrest. Tungod kay Yun ngano? ang tama. Ganun dapat. Sila, polisiya dapat maayos na proseso. Alamin kung meron ba talaga silang due process patungkol sa atin. Hindi porket na andun na si Tatay Digong, akala mo sila na yung Kay si Tatay, buti nga. Nagpaubaya yun. Kung tutuusin, abogado, alam niya yung batas. Kaya alam niya, pagdating doon, kaya niyang lusutan yung lahat ng mga aligasyon niya. Tsaka si Tatay Digong, war on drugs lang yung inaano nila. Ang pinaglalaban ni Tatay ay bayan. Yun lang yun. Para i-preserve ang Pilipinas. Kasi grabe naman talaga yung nangyayari sa ating mga, di ba alam natin yan, halos di na nga papasyal ka lang dyan, wala ka, nakakatakot-takot pa ang abutin mo. Yun lang yun. Pinaglaban ni Tatay ang mamamayan, pinipreserve natin yung Pilipinas. Kasi grabe, almost, ilan yun? 3 million. Hanggang ngayon, ilan ng million na yun? Plus, hindi lang masama doon. Nagpatayo naman ng rehabilitation si Tatay. Sa mga hindi lang sumunod, yun lang yun. Talagang bawal yun ang ginagawa nila. Pag sumunod ka, good ka. Walang mangyayari sa'yo masama. Yun naman yung doon. Tuloy natin. Ang ICC, dili kini siya Kortes Pilipinas. Tama. Korte ni siya of last resort. Meaning, kini siya pwede lamang dunay jurisdiction kung ang atuang korte
dili na mo function or dili siya mo uyon or dili siya kaya na nga mo render og justisya sa Pilipinas. Correct. Ay, ang sa Tagalog pa, Bisaya, magod, kung di na talaga gumagana itong korte natin. O, ganon. Yun na yung pinaka-option ng lahat. Ganon lang yun. Last resort. Hindi, korte ang ano, ang pinaka-ano pa rin dito, ang ating Supreme Court. Lahat naman ng batas natin dito, gumagana naman. Maayos naman sistema natin. Wala namang problema. Ito lang ngayon, itong may problema. Itong ngayong hawak ng ano natin. Alam naman, Duterte, napakasulid. Alam na, grabe lang kasi. Kasi Duterte talagang lumalaban lahat dyan. Maoligarko, sus, lahat sila nandyan. Kaya pag makabalik ito si Inday Sara, kaya katakot-takot yan. Tuloy natin, attorney. Apan sa Pilipinas, abtik ug kusgan kaayo ang atuang judicial system. Correct. Mao nga walay rason ngano ang ICC mo continue mo padayon sa iyahang jurisdiction. Mao gani kami among tubagon ang report. Kung tinuod manang ilahang gisulti karon sa gobyerno nga naa na gyoy waran kung tinuod na. Among hagiton, hangyoon na lang ang gobyerno to clear out or to speak to the public with truthfulness. Unsa ba gyud ang inyuhang pulisiya? Shall we respect Philippine court processes? Ato bang respetuhon ang due process? Ato bang hatagan og panahon ang akusado nga duna siya'y judicial remedies diri sa Pilipinas? Tama. Kay kung musulti ang gobyerno ni Ana, nisulti ang pamilya ni Senator Bato de la Rosa, nga kung musulti, mupasalig ang gobyerno, nga respetuhon ang human rights, ang tawhanong katungod ni Senator Bato de la Rosa, ilahang Correct ka dyan, mga idol. Ito si Atty. Tama kayang ano niya, explanation. Na ibig sabihin, ang pamilya ni Atty. Bato, Senator Bato, hihingi ng ano, paliwanag. Kung kayo ay taga human rights sa ibang bansa, ano ba, may respeto ba kayo sa ganito, ganyan-ganyan? Humingi ba kayo sa ganito, ganyan? Pagdating ng ano, magpasalig sila. Kumbaga, magpapaano kami sa inyo. Kumbaga, darating siguro, ipapaka-ano nila si Senator Bato, isusurrender. Pero, ganito ang sistema. Kasi may due process tayo. Kung parang due process mo, kung sasang-ayon ba kayo na idadaan natin dito sa legal council konstitusyon ito sa Supreme Court. Kasi dadaan mo na yan dito bago nila dadalhin. Yun talaga pinaka-proseso dyan. Mag-shot mo na siya dyan. Kakaroon didipinsahan niya yung sarili niya. Ganun lang yun. Hindi yung portit dadalhin. Kaya yun ang sinasabi ni attorney. Kaya kung sila, taga-ICC, bilang Pilipino, kung meron silang respeto dito sa atin, kasi gumagana naman yung batas natin, talagang maayos naman, daanin sa legal na proseso. Ganun yun. Legal na polisiya. Diba? Yan lang yung tama yun si attorney. yun nga mo-surface, mo-surrender sa korte para dito sa korte i-determina. Di ba? Si Senator Bato, makikiusap yung pamilya niya, kung makinig yung taga-ICC, itong mga taga-human rights, na idaan sa tamang proseso dito sa Pilipinas, dadaan muna dito sa korte. Legal process, due process, ganon. Ganon tama. Kay tatay, parang di naman yung legal process ang nangyari. wala nga jurisdiction, di ba? Kasi wala na nga tayo sa ICC, hindi na tayo connected. Tayong mga Pilipino, gumagana naman yung konstitusyon natin, dito tayo sa Pilipinas. Maayos naman tayo dito. Kung doon na ba'y basihanan ang warrant of arrest nga gi-issue, posible ba kini nga ipatuman dinhi sa Pilipinas? Posible. Kung posible ba pod? Ganun dili man posible, Pilipino naman si Senator Bato. Ang tanong lang dyan,
Pag yan ang mga iba dyan makialam, yun lang yun. Kasi pera-pera pa rin ang labanan. Alam natin lahat yan. Kahit sa buong mundo, kahit sa ibang bansa. Ganun lang yun. Bakit naman hindi posible? Posible, Pilipino yan. Hindi naman ni Dutch yan si tatay, ay si Bato. Duna ba'y igong basihanan nga ipadala siya dito sa ICC. Mauna ang among tubag. Ang ibig sabihin, kung may dadalhin ba talaga si Bato doon sa Netherlands, pag hindi gumagana ang ating batas, itong Supreme Court, gumagana nga. Kaya makikiusap nga. Ito yung gusto nilang mangyari sa side ni attorney. Yun ang explanation niya. Kung ganon, papayag sila, ganito ganyan, papayag naman talaga yan. Ba't naman hindi sila papayag? Ay taga-human rights nga sila. Dadaan sila sa tamang proseso. At saka meron silang batas na tinatawag na article dyan. May mga procedure sila. Normal yun. Ganun lang yun. Kasi ang nangyayari kasi ngayon, kasi politics kasi itong nangyayari. Laro ng itong darating na 2028 election. Kasi matindi talaga ang labanan ngayon, mga idol. Kasi naramdaman na nila noon, nung panahon ni Tatay Digong naging presidente, wala silang nagawa. Grabe ang nangyayari dyan sa atin. Kita nyo naman nangyayari kay Tatay Digong noon, mga general, di ba? Oh. Pero, sinong nagkaroon ng benepisyo noon? Tayo? Mga Pilipino, di ba? Hindi naman mga Duterte. Yung, wala kang nakitang korupsyon nangyari kay Tatay Digong. Yung kay Inday Sara, na confidential fund, gawa-gawa na lang nila yun. Kasi alam nila na si Inday napakalakas. Ganun lang yun. Kumbaga siraan nila ang Duterte. Kung wala lang tong social media, hagbay ra. Matagal na nalugmok ang mga Duterte. Panahon pa kay Tatay Digong noon. Social media. Kasi nakikita na ng lahat ng kabutihan, ang ginagawa, lahat ng ligasiya. Dito yun. Ang tanong ngayon, ito si Bato, kung papayag ang taga ganon. Diba? Interpol man o sino, ICC, Human Rights man. Kasi ngayon, may balita ngayon, ito si DILG, si Remulla, si John Vic, naglabas ng salaysay ngayon itong araw. Panoorin natin itong mga idol bago ako mag-react, ha? The CIDG will issue a subpoena tomorrow to General De La Rosa to appear personally before the CIDG. Tomorrow, maglalabas sila ng subpoena patong ito kay laban kay attorney. Ang ibig sabihin, ano bang pinakaano ng subpoena? Ngayon, kumbaga didilig ka, pupunta ka sa korte. Kasi itong subpoena galing yan sa korte o sa abogado. Kumbaga dipinsahan mo yung sarili mo, mga idol. Yun. Which is good too. Ito kay pabor to kay ano. Dipinsahan niya sarili niya. Pakita siya, legal process. Ito yung mga legal process dapat may mga ganun. Bago siya maunahan ng iba. Pero ang tanong, ang hirap kasi kung may tiwala ka dito, itong taga DILG. Diba ganun lang yun eh. Tuloy natin. Office here in aid of investigation of the previous crimes. I repeat, this is not an arrest warrant but a subpoena for Sabi niya, the pinapaliwanag niya, this is not a arrest warrant. Subpoena lang. Ibig sabihin, magsumiti ka yung sarili mo. Kasi ang subpoena naman talaga galing yan sa korte or sa council, ito sa abogado. Ngayon, ang gagawin lang ni Bato, magsumiti siya ng mga ebidensya niya. Depensahan niya ang sarili niya, magpakita siya. Ganun. Di ba? Legal process. Yun ang tama. Bago dumating ang lahat. Baka sakay ka na lang doon sa jet. Ganun lang yun. Kaso, kung may tiwala tayo dito sa DILG, ganun lang yun. Kasi ang labanan ngayon, ang hirap eh. and former chief of police, former chief of the PNP, to lead the task force to locate if a possible evasive maneuver is done will be General Hansel Marantan and General Morico of the CIDG. Are there any questions? So, sir, my
Yan, ito mga balita ngayon mga idol. Bukas yan, magre-release sila. Ngayon lang yan to. Ngayon lang araw na to si John Vic nagsalita. Bukas maglalabas daw. Ewan ko lang. Kasi wala pa naman talagang warrant of arrest na dumating kay Bato. Galing doon sa ibang bansa. Ngayon, may mga ulat-ulat kasi ngayon. Di ba nga, kinaklaro nga ni Attorney Torion kanina, wala pa naman daw siyang nakita. Kaya natagalan siya doon kahapon sa Maisog. Kaya ganito ang mangyayari ngayon. Kung dumating man yung subpina kay Bato, maganda yun. Magsumiti siya. Yun ang pinaka-the best. Kasi korte, hindi na siya basta magagalaw-galaw ngayon. Kasi may proseso na dito nangyayari. Nagsumiti na siya dito sa sa korte. Ganun lang yun. Ang nangyari kasi kay Tatay Digong noon, biglaan. Sakay agad sa jet. Di ba? Kaya, ang mangyayari ngayon, antayin natin bukas kung ano yung mangyayari. Ito yung mga balita, mga idol, napakainit. Kaya sana, Duterte tayo. Mga idol, para sa akin ha. Kasi walang ibang lumalaban dyan na korupsyon, Duterte. At may tapang. Ilang presidente na, ilang taon tayong dumaan, walang nangyari sa Pilipinas. Duterte lang tayo nakaramdam ng ginhawa, secure. Parang naramdaman natin na proud ka pa. Nakita na natin yung mga ligasiya nila. Tatay Digong pa lang, wala silang makitang korupsyon. Kaya ang binabato sa kanila, war on drugs. Ito kay Inday, wala rin. Kasi ginawan lang talaga nila. Ganun lang yun. Kasi larong politika to, mga idol. Larong presidente. Kung sinong mananalo, sila yung panalo. Ganun lang yun. Kaya buti talaga may social media. Kaya yun lang ang pag-aasa natin. Kaya Duterte, sulit. And thank you sa lahat sa mga nag-follow, sa mga nag-subscribe. Abangan natin sa susunod. Bye-bye!